Napaka-interesting na development ngayon sa situation ni Giannis Antetokounmpo habang papalapit ang trade deadline. Tumaas kasi ang chance niya na ma-trade na magpapalakas sa ilang teams na ito kung sakali. Here's Curry with a high bounce pass. Sa report ni Shams, nagsisimula na nga raw mag-entertain ng mga offers to Milwaukee Bucks para kay Giannis Antetokounmpo. Hindi naman na-surprising sa mga nakita natin nangyari nito nakaraang araw. Lalong pagkaurat ni Giannis sa kanyang team, kay Doc Rivers at kanyang teammates sa kanilang sunod-sunod na mga talo. As we speak nga, may 4-game losing streak din sila na active at yung huling talo pa kontra Wizards, isa sa mga pinakakulelat ngayong season. Kaya makigets mo yung frustration na ito ni Giannis, lalo gusto niya pa manalo ng title. Pero eto nga sila ngayon, nasa ilalim ng East na supposedly open sana ng conference pero ngayon pa sila nangamote. Kaya yan, sabi nga ni Shams, nakipag-usap na si Giannis sa kanilang organization at nagpapatrade na maaaring mangyari either ngayon trade deadline or pagdating ng off-season. Ulit mukha namang maayos ito mag-uusap at sisikapin talagang gawin ng Bucks yung gusto ni Giannis. Dahil malaki ang utang ng loob ng franchise sa kanya sa dami ng nabigay nito sa team. Dito naging 2-time MVP, nabigyan sila ng title at kung ano-ano pa. As of now, may 4 na teams na nalalink ngayon sa Milwaukee Bucks. Ang Warriors, Heat, Knicks at Wolves. May mga pieces din naman talaga para mapapayag itong Bucks. Pero ang pinakatinitignan ngayon ay itong Golden State Warriors dahil sila raw maaaring may pinakamagandang mapapackage sa trade. Kompleto may draft capital, may role players at big names. Hindi lang sure kung sino mga trip ng Bucks but pwedeng iba to ng Warriors sa talks, main pieces na Jonathan Kuminga at Jimmy Butler na na-torn ACL at 36 years old kaya likely bumaba ang value. At pwede na lang samahan yan sino man kina Pods, Hield, Moody o kung sino man. Sa draft picks ang dami rin nilang pwedeng i-include. Based sa reports, kaya nila magbato ng 2 hanggang 4 na future picks. Okay talaga kaya sabi nga sa ESPN, kailangan hagitan ng ibang teams ang ma-offer ng Warriors para makuha nila si Giannis dahil ang hirap talagang tapatan ng malalatag natin Dubs. At malamang mag-all out din talaga tong Warriors dahil huling mga taon na ng paglalaro to ni Steph At kung mabigay mo sa kanya si Giannis ngayon, tsak mabubuhay na ng franchise at magiging legit na muli na contender. Higit pa sa kung anong meron sila sa last 2-3 seasons. Bigat na kasi ng lineup nun, led din na Steph Curry at Giannis Antetokounmpo as superstar duo mo. Kaya we'll see kung mapupull off to ng Dubs. Pero ang other teams, okay rin naman. Di rin natin alam kung gugustuhin ba ng Bucks yung pieces ng Dubs. Baka may mga mas prefer sila na players sa ibang teams. Kaya aabangan pa rin kung saan talaga siya i-deal. Ang next, inaasahan ng main na trade piece nila si Karl Anthony Towns. Miami Heat ang tinitignan either kina Andrew Wiggins, Tyler Hero, Khalil Ware, Jaime Jaquez. Pero sa lalim nila marami pa silang ibang mga pwedeng iba to. Ang Wolves, naman, sino man kina Julius Randle, Naz Reid, Jaden McDaniels, Rudy Gobert at iba pa. Maraming combinations dyan sa iba't ibang teams. Mga hindi pa nga nabanggit na pwedeng players. And of course, meron ding mga future picks na nakasama sigurado. Talagang kaabang-abang ito, Tingnan natin kung saan mapupunta itong si Giannis. Kahit saan naman, exciting yung mabubuong team ng lilipatan niya. Sa Dubs, ayun nga, Steph Giannis duo. Sa Knicks, Bronson Giannis. Then sa Wolves, Ant Giannis. Hanip din na tandem. Then sa Heat, sina Bam Adebayo, Norman Powell, Tyler Hero kung saan mo hindi siya mapabilang. Then yung young core nila. We'll see kung saan siya malilipat at kailan. Isang linggo na lang kasi bago ang trade deadline kaya tututukan talaga yung mga huling araw. Kung malilipat ba siya bago yon o mapipilitang magtiis pa ng ilang buwan bago ang off-season.